Panoorin naman natin yung kanyang yung kanyang statement tungkol sa war on drugs. The Filipino people must realize the truth at kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs. Alam mo yan din yung maganda dito kanila Senator Bato tsaka kay Senator Bongo. Sabi ni Bato kay Joel Jokno, kasi noong palang eleksyon nung nakaraan, yung salitang neutralize, ginagamit na pala ni Jokno yan sa mga debate nila noong 2019. Ginamit na pala ni Jokno yan kay Bato de la Rosa. Pinaliwanag na ni Bato de la Rosa yung ibig sabihin ng neutralize na yan. Hanggang kanina, neutralize pa din, hindi pa rin niya napatunayan. Ang hina mo naman, Chel Jokno, kawawa yung mga kawawa yung mga kliyente mo. Tayo na si Senator Bato de la Rosa, hindi ka manalo-nalo. So sinasabi niya, kay Senator Bato de la Rosa, yung salitang neutralize is, ang ibig sabihin is killing or kill. Neutralize the suspect. Ibig sabihin para sa kanya nun, patayin yung suspect. At ang dami-dami niyang mga kung ano-anong cheche-bureche dahil lang dun sa salitang neutralize. Ang ganda nung sagot ni Bato de la Rosa dun eh. Sabi ni Bato, alam mo, Chel Jokno, pinag-usapan na natin yan nung debate. Pinagdebatihan na natin yan, yung neutralize na yan. Sinagot na kita nun. Nanalo na nga ako, senador, ikaw hindi eh. Ibig sabihin, mas naniniwala yung tao sa akin kesa sa'yo. Sapul na sapul nga siya nung kaya na nahimik siya eh. Chel Jokno, wala kang hindi mo nga kayang tumakbo senador ngayon kasi alam mo na walang maniniwala sa'yo. Baka pati asawa mo, bumoto pa kay Bato eh. So, eto din si Senator Bongo, inililink nila sa EJK. Ano ba trabaho ni Senator Bongo noon? Special Assistant to the President. Ang lahat ng mga schedules ng Presidente, errands ng Presidente, mga dapat pirmahan ng Presidente, si Bongo yung nag-a-assist sa kanya. Pag kailangan ni PRD ng sexy, ay hindi pala. Pag kailangan ni PRD ng gamot, kape, ganyan, or i-organize mo yung lakad niya sa ganito, sa ganyan, sa ibang bansa, si Senator Bongo yung gumagawa nun para sa kanya. Bakit yung siya idadamay sa extrajudicial killing? Eh wala namang power bagamat siya ang little president because he knows everything, schedules and all, appointments, commitments, lahat alam niya. Pag nag-uusap yung presidente, kapag medyo confidential, alam din niya dahil nandoon siya. Aside from that, wala siyang kapangyarihan para utusan ng pulis, utusan ng sundalo. Wala yun sa sa trabaho niya. Yun ang ibig kong sabihin na ito si Senator Bongo, wala talaga siyang ibang ginawa kundi magserbisyo una kay PRD at nung senador na siya, magserbisyo na sa Pilipino. Ang daming malasakit center pinagawa nito. Ang daming mga proyekto nito na halos dinidefund na ng gobyerno para lang hindi siya mag-succeed. Kasi threat din ito si Senator Bongo eh. Kaya ako, ang boto ko, number 1, Pastor Apollo Kibuloy, number 2, Bongo. Tapos, sabihin ko sa inyo iba, diretso. Criminality and corruption na mga salot po ng lipunan. Nung panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos 6 sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating mga lansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa unang 5 taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa 10 oras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-Eleven, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak.
Kaya naman po nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. At hindi lang yun, hanggang ngayon, if you ask the people, if may tiwala pa rin sila hanggang ngayon kay PRD, yes, sobrang taas at sobrang effective ni PRD. Tingnan mo kung anong naging effect niya kanina, kung paano siya nirespeto ng mga senador. Kita mo, bukod tangi siya na pinapalakpakan ng mga tao. Mantakin mo, nandiyan na sa Senado yan. Supposedly, bahay na ni Risa yan. Baluarte na ni Risa, si Duterte pa rin yung pinapalakpakan. Saan ka naman makakita ng ganyan? O hindi ba? O kaya dito lang yan kay PRD. Sa lahat ng presidente ng Pilipinas, si PRRD lang yung nag-iyakan yung mga tao na paalis na. Paalis na siya, nag-iyakan ng mga tao. At ang ginawa pa nga ng mga Pilipino, dahil putangin na, umalis na lang si Duterte, hindi man yumaman. Umalis na lang si Duterte sa gobyerno, hindi yumaman. Anong ginawa ng mga nila Crisetio? Nag-ambag-ambag sila para kami pala, dahil nag-ambag ako dun eh. Nag-ambag-ambag kami para mabilan si PRD ng parting gift. Alam niyo kung ano yung relos. Kasi si PRD, pumupunta siya lagi sa mga tindahan ng relos, Rolex. Pero lumalabas siya, ang suot niya G-Shock. Tinanong siya, bakit lagi kang namamasyal sa bilihan ng relos? Hindi, wala lang. Tinitingnan ko lang. Lagi niyang tinitingnan lang yung mga relos. Pag pupunta yan dyan sa Glorieta, pupunta yan sa tindahan ng Rolex, tapos lalabas. So, kaya niregaluhan din siya ng mahal na relos. I think the watch cost around mga 2 million. And pucha, kahit isang beses di mo nakitang sinuot niya. Sabi ko nga sa'yo, nagiinuman kami nila Banat Bay. Kasama namin yan si PRD nung nakaraan. Walang hiya. Oo, yung yung relos niya, sira pa eh. Alauna na madaling araw, 11:00 pa lang sa kanya. Sabi niya, nung oras na? Ay, advance yung relos ko. Advance daw yung relo niya. Tama itong sinasabi ni Senator Bongo dahil sa history ng lahat ng mga world leaders sa buong mundo. Take note ha. Sa buong mundo, ganito man tayo kaliit, ganito man kalaki yung buong mundo, sa buong mundo, number 1 ang trust rating ng presidente natin. Mantakin mo at 85%. At 85% ang masaya kay PRD, approval and trust rating. Ganun kataas. Walang hari sa Europe, walang presidente sa Amerika at presidente sa buong mundo, prime minister or hari or mga ano ba tawag pa sa ibang bansa kung yung mga leader nila. So walang mga leader sa buong mundo na nagkaroon ng ganyang kataas na trust rating. Si PRRD lang. Kaya nga pinagtatawanan si Trillanes nun ni Shakur. Sabi ni Shakur, ilan percent ang niya? 85. 85%? Oo, bumaba na yan. 90 yan eh. 90% siya, bumaba na. 85% na lang. Talaga? Oo, pababa na yan. Malalaos na yan. Sabi nung reporter, alam mo ba na ang mga leaders sa ibang bansa, kapag nakakuha ng 50%, hindi na sila matatalo buong buhay nila. Wala na silang kalaban buong buhay. Ibig sabihin, ang saya-saya na nila, party-party na sila. Alam nyo ba si Gloria Arroyo nung panahon niya, ang trust rating niya, -13. At mantakin mo dito sa Pilipinas, 85%, tapos sanggol ng lalaban. Tangina, paano mo patutunayan yan, Risa Ontiveros, na sa dami ng sumuko, 1.5 million ang sumuko sa unang taon ng war on drugs. Unang taon ba? Unang buwan. Tapos, bukod dun sa nag-surrender, putya yan, ang nahuhuli nila na mga drug pusher noon by the thousands. Kaya nga putya, napuno yung mga kulungan natin. Natatandaan ninyo, napuno yung kulungan natin. May dinadalaw ako sa nakaibigan ko dyan sa Quezon City Jail. Putya, natutulog sila sa hagdan. Ganun karami noon. Kasi nga, putya, hindi, kasi kung lahat ng nahuli noon, pinatay ni Duterte, katulad ng sinasabi ni Ontiveros, puta, ang mapupuno sa atin, sementeryo. Pero napuno sa atin yung kulungan eh.
So, ibig sabihin, maraming mga buhay na ikinulong dahil sa gera laban sa droga. So, kung may namatay, yan yung sinasabi ni Bato na shit happens. Hindi natin may iwasan. Oo, yan yung mga talagang collateral damage, ika nga. Kasi nanlaban eh. Ilan ba yung namatay? Ilan yung sumuko? Ilan yung nakulong? Ilan yung buhay? Dapat dun natin kinukumpara, hindi yung puro kayo patay, patay, patay lang. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila. People are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaliktad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin, ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, ganon ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila, at sila po'y naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Nung panahon ng war on drugs, panay puri ang naririnig natin, napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit makalipas po ng 3 taon, puro paninira at paninisi na? Diba? Oh, palakpakan. Totoo yan, yung sinasabi ni PRD. Di ba nga, sa isang meeting namin, sinabi niya na it's sad that when we are going to Malacanang, ang dami-dami namin. Ang dami namin. As in, hindi kami halos magkasya sa Malacanang. Sobrang dami namin nung kami ay papasok ng Malacanang, papunta sa Power. Pero nung palabas na kami, nung pauwi na kami ng Davao, iilan na lang kami. Kasi yung iba, bumaliktad na. Yung iba, mga manggagamit lang kasi talaga. So, kung gaano daw sila kadami nung papasok sila, siya naman daw konti nila nung palabas na sila. Kaya nga sabi niya alam ko na yung mga kasama ko lumabas, sila yung mga totoong nagmamahal sa bayan at totoong nagmamahal sa mga Duterte.